Tapos tayo ay tawag dito, nood na lang dumag-edit tayo para may upload tayo bukas, no? Sabi ni Mia Pochi, Boss Dada, may checkpoint na daw kahit saan. Okay lang. Okay lang, mag-checkpoint sila. Walang problema. Mahuhuli nila dyan mga kriminal. Di mabuti. Checkpoint lang sila kung gusto nila. Ay, si Spencer Lacalle. Meron expose si Spencer Lacalle, mga bossing. Meron daw mga grupo ng mga vloggers ngayon ang mga binabayaran daw ni Tambaluslos. Grabe, ang napanood niyo ba yung live ni kanina, yung live ni Jay Guevara? Talagang pinangalanan niya. O ito daw si yung taga-mental na mukhang asong mukhang asong naligo sa echas. Sino ba yon? Kayo nang bahala. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Pero grabe Alam mo yung sobrang tanga ng tao, kukuha ka pa ng mga tao, ibig sabihin yung makukuha mo, mas tanga pa sa'yo. Grabe, Kai Spencer. Matindi may expose si Kai Spencer. Si Kai Spencer po ay nasa Hong Kong. So kung gusto niyo demanda si Kai Spencer, nandun po siya sa Hong Kong, inaantay niya kayo ron. Ngayon po, ito po si Kai Spencer, meron po siyang inilabas na mga expose. Mga bossing na meron daw mga vloggers na kahit daw DDS ka man, o kahit ano ang affiliation mo, isa lang ang isa lang ang topic natin, pabanguhin lang si Tambaluslos. At ito matindi, panghabang panahon nito, hindi lang to pang 2025 hanggang 2028 ito. Ang trabaho lang natin, pabanguhin si Tambaluslos. Anak ng tinapay na yan. Mantakin mo, Mantakin mo. Yung mga binibigyan ng ayuda, binabawas-bawasan pa. 10,000 na lang yung ayuda, napunta pa kay mayor, napunta pa kay kapitan, ang napunta dun kay ating buntis, 1,500 na lang sa 10,000. 8,500 mga bossing ang nakongkong ng mga hinayupak. Nagnanakaw kayo sa mga bibigyan ng ayuda, tapos nagbabayad kayo ng mga vloggers para pabanguhin ang pangalan nyo, gamit nyo imposible naman gamit nyo pera nyo. Sigurado tayo gamit nyo yung mga pera ng taong bayan, yung taxpayers money. Sinong tanga ang magbabayad sa tanga na kumuha ng mga tanga na babayaran din? Hindi ba? Siyempre, hindi yan manggagaling sa bulsa mo para hindi mo masyado maramdaman. Umamin na po yung makagago. Ngayon, nagbibideo na naman si tanga. Yung makagago na yun, matapos niyang umamin, nabayaran siya na malaki yung binayad sa kanya, nanahimik siya ng mga ilang buwan, tapos ngayon, bumabanat na naman siya sa gobyerno. Inaano na naman niya, binabati-bati na naman niya si Tambaluslos. Tapos ngayon, may inexpose si Spencer Lacalle at si Jay Guevara na audio recording or audio message na nang re-recruit etong bayaran na vlogger na wala nang kinabukasan. Na nangunguha ng mga vloggers na hindi daw importante kung anong affiliations, basta kailangan lang pabanguhin si Tambaluslos, yun ang trabaho nila. So kahit anong mangyari at naku po, ay matindi. Pakinggan natin itong balitang ito ni Kuya Spencer. Mr. Speaker, natutuwa naman ako at nakapagbigay ka ng trabaho. Grabe ka naman. So si Mr. Speaker daw nakapagbigay ng trabaho. Alam mo, napakadaling trabaho nun. Pabanguhin siya. Bibili lang ako ng kolon. Bubuhusan ko siya baka naman, alam nyo bakit kaya ganun, no? Lagi nilang sinasabi, si banat bay, bayad bay. Lagi nilang sinasabi, ang mga banateros, bayateros, binabayaran daw tayo, mga bossing. Diyos mio. Tapos, yung mga nagsasabi na bayaran ka, sila yung mga bayaran. Yung mga sinasabi na scammer ka, sila yung nangi-scam. By the way, Mr. Speaker, if this is true, question, saan po galing yung pinambabayad nyo sa mga ito? Pangalawa, nagtiwala po kayo sa mga tanga. Mantakin mo, hindi pa nagsisimula yung propaganda nyo, nabisto na kayo.
Ganong kabobo yung mga kinuha mong tao. Kaya kung ako sa'yo, napakarami dyan. Bibigyan kita ng mga mapagkakatiwalaan mo. O, sabihan mo lang ako. Kontak ka sa akin ngayon. Yung ano ni Mr. Speaker, sinasabi nito ni Spencer. O, kung sino man, yung secretary man yan or assistant ni Speaker, message po kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng mga pagkakatiwalaang mga tao na hindi malalaman yung inyong agenda. Sabi nga ni Jay Guevara, wala silang mailabas sa atin. Ang inilalabas lang nila is statement ng mga bitter na mga OFW na binudol naman nila yung mga sarili nila. Oh, Diyos ko po. Yun po yung mga lumalabas. Oh, so sinasabi nga niya yung mga puro statement ng mga taga-ibang bansa na hindi pa naman kami nakita kahit isang beses. Statement ng taga-ibang bansa na kahit na isang beses ni wala man lang kaming picture na magkakasama. Ay, Diyos mio. Pero sinasabi nila, ang mga banateros, bayaran yan. Si Jay Guevara, bayaran yan. Si Coach Oli, bayaran yan. Si Banat, lahat bayaran. Tapos, walang ebidensya. Eto, may pinakita si Jay Guevara. Pati si Spencer Lacalle, tawa pa ng tawa. Tuwan-tuwa siya kay Speaker nakapagbigay ng trabaho. Patay tayo dyan. Baka hindi na matuloy yung trabaho. Ito lang masasabi ko sa iyo, Speaker. Mali ka ng mga vloggers na binabayaran. Kasi yan pong mga yan, pucha, pag binusog mo na yan, tatakbuhan ka na ng mga yan. Bakit yung mga vloggers lang ang binibigyan mo ng trabaho? Bigyan mo na naman ng trabaho yung iba, yung mahihirap. Alam mo, pang-asar din to kasi si Spencer. Yung mga tawa ni Spencer na ganyan, pang-asar eh. Alang yakan ninyo, Barsaga. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang style mo. Wala daw prinsipyo dito. Pero kung makapagsalita kayo, JC Cruz, shout out sa'yo. Ipinlay ba ni Spencer Lacalle? O yan, i-play natin yung yung sinasabi niya, nire-reactionan niya kasi nakakatawa talaga. O, tawan-tawa talaga ako dun sa nire-reactionan niya noong nakuha natin yung video. Eto, pakinggan nyo. Ay, Diyos ko Lord. Ayun na. Data privacy. Bakit? Sinabi ko ba kung sino yung nagsasalita? O, hindi ko sinabi kung sino yung nagsasalita. Galing naman sa inyo yan. Nire-content ko lang. O, hindi ko alam kung sino yung nagsasalita na yan. Hindi ko sinasabi kung sino yan, ha. Wala akong sinabi. Basta meron lang akong nakitang ganyan sa live nyo. O, na mga... Gusto ko lang patunayan kasi na minsan yung mga nag-aakusa, nakita mo naman ang sinabi, walang prinsipyo dito. Walang DDS dito, BBM dito, wala. Ang usapan dito, pera-pera. Walang prinsipyo. Bayaran tayo lahat. Wala akong sinasabi kung sino, ha. Wala akong sinasabi. Kayo ang nagsasabi ng pangalan, hindi ako, ha. O kasi, kailangan mo munang aminin na ikaw ito bago ka magreklamo. O, ako nga yan, eh. O, so ibig sabihin, ginawa mo to. So, hindi daw to GCash, cash to cash. Para kinsenas katapusan. Putan lakas. Ang lakas mantakin mo. Walang trabaho yung mga Pilipino. Tapos, buwis ng bayan, buwis ng taong bayan. Ibinabayad mo sa mga vlogger na tanga para lang ipropaganda ka. Oy, wala. Hindi ko sinasabi kung sino. Pinarinig ko lang sa inyo, wala akong sinasabi. Sa sinasabi ko, sure ako, vloggers tong mga to. Kasi sinasabi niya, vlogger, tayong mga vlogger, magsama pa kayo ng mga vlogger, gawa tayo ng GC. Utang tanga mo naman, hindi mo ba kayang i-type? Hindi mo kayang i-type, i-voice message mo pa. Nakakadiri kayo, sa totoo lang, nakakadiri kayo. Kayo yung magaling magano, ha. Kesyo ng scam daw tayo. Kesyo ng scam ng wheelchair. Nang scam yan ng wheelchair. Utang ina, tapos kayo, namamalimos kayo. Pera ng taong bayan, ibabayad sa inyo. Walang prinsipyo dahil lahat ng vlogger bayaran. Kayo lang.
Oo, sabi nga ni Jay Guevara, bago siya magkaso, aakuin niya muna. True. Oo, akuin niya muna. Pag inako niya, ibig sabihin, totoo yun. Siya yun. Ayan, nako po. Kaya ayan, kayong mga nanonood dito, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dito po sa profesyon namin, ang uso dito siraan. Siraan ang uso dito. Kung sino yung mga nagsasabi na bayaran, sila yung mga bayaran, mga bossing. Meron pang isa na, na nakuha ako dito kay Spencer Lacalle, makinig. Kailangan ko ng political vlogger. Political vlogger, kailangan ko gagawa ako ng bagong GC. At yung GC na yon, pag-meetingan natin to bukas. Emergency meeting, bukas. Bocha, emergency. Baka maano kayo, Baka ma-emergency room kayo, Oh. At ang maganda rito, Bes, hindi yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay? Ay, grabe naman yun. Grabe, nag-name drop pa. So, gagawin nyo lang, iaangat nyo lang si Speaker Romualdez. So, ang tanong, Speaker Romualdez, hindi ako naniniwala. Palagi ko baka sinisira ka lang ng mga ito. Pero kung totoo to, yung mga yan, sibakin mo na. Tangina, wag ka makipag-deal sa mga to dahil you are making a deal with the devil. Diyos ko po, maniwala kayo. Nakakadiri, di ba? Mantakin mo, Banateros Brothers at Banateros Group, dyan po si Jay Guevara, si Jodea. Mga bayaran daw tayo. Tawag nila kay Banat, bayad. Tawag nila sa lahat, bayaran. Pucha, tapos malaman-laman mo, may ganito silang mga galawan. Pero alam mo, ako lang kasi kilala ko yung tao Hindi ko sasabihin kung sino yan. Hindi ko sasabihin kung palagay ko si Mr. Beast. Palagay ko si Mr. Beast yan. Si Mr. Beast. Ngayon yan si Mr. Beast. Yan ang pinakamalaking YouTuber sa buong mundo, as in hanggang Mars. Yan si Mr. Beast. Tanga yan bobo yan. As in, putragis yan. Sabi ko kasi ni elementary, hindi tinapos yan. Ganyang katanga yan. 1 + 1 = 11 yan. Ganun katanga yan. Maniwala kayo sa hindi. Kaya nga nagtataka ako kaya ako hindi ako naniniwala na nung bumagsak yung Romualdez. Baka ibang Romualdez. Baka yung Romualdez na tumatakbo ng Kagawad sa may Caloocan, o Romualdez na tumatakbo ng Kapitan dyan sa may Barangay Laya. Pero ito, ang masasabi ko lang dito, kung totoo, halimbawa man, kung sino man yung Romualdez na tinutukoy niya na yan, hindi ko kukunin yan. Kung ako magbabayad para kukuha ako ng vlogger, tapos siya ang gagamitin ko para kumuha siya ng mga vlogger na kaparehas niya, putya, ang makukuha niyan mga tangaring katulad niya. Kasi napakatanga niyan So, ibig sabihin, bobo din yung nag-hire dito. Kaya kung ako yan, kung yung mga kliyente ng mga yan, bitawan nyo na yung mga yan, mapapahama kayo. Lalabas ang mga pangalan ninyo, ang magbibisto sa inyo, yan ding mga tao na kinukuha nyo.
Oo, habang hindi pa man nagsisimula yung proyekto nyo, itigil nyo na. Itigil nyo na, mas maganda gumawa na lang kayo ng tama. Hindi nyo na kailangan ng mga vloggers para lang papugiin kayo. Yung trabaho nyo, yun po ang magkakampanya para sa inyo. So, again sabi ko nga sa'yo, wala tayong sinasabi ko sino yan. Ito kasi si Spencer, pinalabas niya pa dito sa kanyang live stream yan. Kaya ito, kinuha natin. Pero tawa nga ng tawa si Spencer. Tingnan nyo yung yung pang-aasar niya dito. Pero kung makapagsalita kayo, akala nyo, prinsipe, Anong speaker? Malay mo naman yung Romualdez na nagtitinda ng speaker. Maraming ibig sabihin yan, Trisha Bibere. Yung nagtitinda ng speaker na si Romualdez na tumatakbo ng barangay Kagawad sa barangay Tibok-Tibok. Ganyan. Kaya ko ako sa'yo, sir. At kung sino pa man yung mga nagpaplano na kunin itong mamang ito, maniwala kayo. Wala. Lulubog kayo pare-parehas. Maniwala kayo. Naglalaban nyo. Diba sabi mo, sinusuportahan mo yung yung gobyerno, kaya ka nandiyan sa gobyerno. Alang ka ninyo Barsaga talaga. Magdidemand. Grabe wala akong sinasabing pangalan Ako wala akong sinasabing pangalan. Kung ano may sinasabi nito ni Spencer ay siguro spekulasyon niya lang yan. Ako wala akong sinasabing pangalan Handa ka didimanda rin din kita. Nilabas mo yung usapan natin na nung isang beses, di ba? Kaya nabuwisit ako sa'yo Nilabas mo yung ating Ay, ganun pala yun. So parang ang gusto mangyari nung isa, magdedemanda siya dahil lumabas daw yung conversation. Pero ang ugali daw nun ay mahilig maglabas ng conversation. Dahil daw mahilig niya, pagkausap ka sa cellphone, nire-record ka, tapos ibinablog din niya, nilalabas niya. So, ibig sabihin, biniktima niya si Spencer doon. Yung conversation nila ni Spencer, nilabas niya. Tapos nung siya na ngayon, yung nilalabas yung conversation nila, magdidemanda siya, abay gago. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Tangina, hindi naman kayo magagaling, kumukuha pa kayo ng bayad. Mga hinahayop. Kasi sabi ko nga, nasa payamanan pa rin kami. Nasa payamanan pa rin kayo, kami nasa parapogian na. Video call. Paano ka ngayon yan? Paano ka makakapagdemanda ngayon sa akin yan? Hawak-hawak ko yung video. Ano kala mo sa akin? Gonggong. Hawak-hawak ko yung video yung nilabas mo. Yung inedit pa nung timawa mong si PJTV, di ba? Yung pangit? Yung pangit na vlogger? Tangina, no? Birds with the same feather flocks together, no? Ang papangit niyan. Pag nakita mo yung mga vlogger na yan, para may mga diabetes. Dinignan mo yung mga mukha niyan, alam mo na, yung mga laman loob niyan, mga sabog-sabog na. Diyos ko po. Nananawagan ito, baka meron pa diyang Alam mo yung sinasabi ko sa inyo, kayong mga loyalista. Ay, Teska, shout out sa'yo, boss. Yan ang problema sa inyong mga loyalista. Kayong mga supporter ng loyalista. Napasukan kayo nitong mga timawang vlogger, patay gutom na vlogger. Grabe naman yung timawa, patay gutom. Pucha, alam mo yung timawa? Alam mo yung timawa? Alam nyo kung ano yun? Sa mga hindi nakakaalam dito, baka mayroon millennial dito alam nyo yung timawa? Yung timawa, ano yun? Yun yung kumakain ka na hanggang kada subo mo, ngumanganga din siya. Ngumunguya din siya kada subo mo. Yun yung timawa. Alanjo. Nakala nyo, sinusuportahan kayo. Hindi nyo alam, pinagkakaperahan lang kayo. Kita nyo? Naghahanap pa ng babayaran, 15-30. Ang magbabayad daw si Romualdez. Di ba?
Tapos ngayon, sasabihin nyo. Sabi ni Nanay Morning Dew, buti na lang pogi si Boss Dada kung makapintas wag. Kasi grabe kayo mamintas sa atin yung mga yan. Puta, pag nakita mo nanay yung mga ilong parang mga makopa. Puta, PJTV, nakasama ko na yan. Putanginan yan. Mukha talagang walang silbing tao yan. Oh, yung puta nangihingi ng nangihingi ng abuloy para dun sa gagawin niyang pagdadayet. Tarantado, magdadayet ka lang, hingi ka pa ng abuloy. Magkakamukha yan eh. Si PJTV, yung skeletal system niya, si Makmak Humpak yun. Pag nilagyan mo ng balat yun, puta ang labas nun si PJ. Putang ina nyo. Anyayabang nyo, mga hinayupa kayo. Kung makapagsalita kayo, parang kayo mga pinakamagagaling. Yung para mga timawat, tsaka mga patay gutom kayo. Sabi ni Spencer, loko-loko talaga ito si Spencer. Bilib na bilib kayo dito sa mga ito, may prinsipyo. Diba? Napasukan kayo ng mga timawang vlogger eh. Pansinin nyo yung mga timawang vlogger dyan. Sila na ngayon yung nasaan na kayong mga loyalistang totoo. Yung iba, umalis na sa inyo. Yung natitira sa inyo. Nandyan, dinidilaan nyo, puwit nila ninyo Barsaga. Yung mga kasamahan nila nabayad. Diba? Kinukutongan pa yun na baka kala nyo si Ninyo Barsaga. Ba yun? Ba't sino ba sinasabi nitong pangalan? Di ko kilala yan. Oh. Atanista. 15:30 pa sweldo parang Ayaki Bayola, shout out sa'yo, Star Gemini. Para kang taga-opisina, 15:30. Pera ng taong bayan yung binabayad yan, siyempre. Kaya lang naman pera ni Romualdez. Binanggit niya si Romualdez, di ba? Wala daw kayong gagawin kundi puruin si Romualdez. Naku po, napakadali pala ng trabaho nito. Di ba? Grabe, nung pupurihin mo lang, may sweldo ka, 15:30. Alam mo, sabi ko nga ang tagal ko na nagbablog. Oh, at least siguro magti 3 years na tayo next year na nagbablog. Promise, wala pa ako ganitong offer. Minsan ka napapaisip ako, ginagalingan ko naman. Ba't walang gusto magbayad sa akin? Bakit yung mga tanga, meron naghahanap may gusto magbayad sa kanila? Kaya minsan, kine-question ko yung sarili ko eh. Oo, sabi ko po ano ba talaga, may silbi ba talaga ako sa larangan ng YouTube? Oo, kasi bakit sinasabi nila sila parang yumayaman, sila bayaran. Bayaran daw lahat ng vlogger. Ang tagal ko na dito, maniwala kayo. Oo, ang tagal ko na dito. Wala pa nag-alok sa akin ng bayad. Kaya takang-taka ako, sabi ko, ibang klase. Alam mo, minsan, gusto ko na nga panoorin yung mga vlog nila. Pinanood ko na yung mga vlog nila. Puta, mura lang ng mura. Yosi ng Yosi. Puchay. Ang pangit ng muka. Minsan naka-wig, minsan naka-panty. Sabi ko, puta, anong klase itong mga to? Ba't binabayaran to? Ako minsan, questioning ko yung sarili ko. Disente naman ako. Minsan nakasando lang ako pagka hindi naman importante yung mga pag-uusapan natin. Pero ginagalingan ko naman. Nasa media na tayo. Nagtataka ako, bakit hindi man lang tayo maalok? Tapos, nagtitinda pa ako biskotso. Sabi ko, walang yan. Minsan naaawa ako sa sarili ko. Pinipilit kong galingan yung vlog natin. Pinipilit ko maging entertaining. Pinipilit ko yung ating rationale, yung ating logic, at saka yung ating analysis. Tinatry natin na, somewhat maging at par doon sa mga magagaling na mga nag-re-reaction sa YouTube. O minsan talaga, nakakalungkot. Ginagalingan mo tapos yung mga tanga, sila yung bayad. Sabi ni Chori, hindi kasi nila kaya yung talent fee mo. Mag-alok man lang sila, at least man lang mag-offer. Boss Dada, okay lang ba sa'yo mga 50K ganon? Di ba? At least malalaman nila, tatanggapin ko hindi, di ba?
Sabi ni Novel, hindi ka naman after sa pera, di ba, Boss Dada? Narinig niyo yung sinabi ni Spencer dun sa niya, pinarinig niya? Sabi doon, lahat ng vlogger, bayaran. Dapat nga daw walang prinsipyo. Alam mo, Tony Mendoza sa totoo. Ayan, buti na lang nandiyan dyan si VC Kaibigan. V Kaibigan, salamat sa iyo ha. Keep it up, boss. Thank you very much. Mabuhay ka. God bless you. Buti na lang si V Kaibigan nandiyan dyan. Oh, so ano pa yung sinasabi ni Spencer? Nga rin to si Ninyo no? Sino ba yan? Si Ninyo Mulak ba yan? Sino ba yan, Ninyo Mulak ba yan? Yung artista? Kasi, alam nyo, kaya nagli-leak yung mga conversation nila. Kasi nga, kinukutongan niya yung mga iba, kinakatkong niya. Buster TV, shout out sa'yo. Kinakatkong niya kasi yung ibang bayad, kaya lumalabas yung mga conversation. Kung hindi niya kinukutokan niya, siyempre, lalabas ba yung mga yan? So ibig sabihin, yung mga ano din niya, yung mga katransaksyon niya, yun din ang nagbibisto sa kanya dahil kinakatkong niya ay puta kriminal. Andre Nino, kriminal ka, Andre. Grabe, imagine mo, ninakaw nung nagbayad nila sa taong bayan, ibinayad sa kawatan, na ibinayad din doon sa isa pang kawatan, pero binawasan, putang ina. Ganyan yung style ganyan na ganyan yung nangyari doon sa buntis na babae dyan sa Davao del Norte, yung 10,000, naging 1,500 na lang. Wow. Ibang klase. Ibang klase. So, kumatkong pa. Kumita na siya dahil may sweldo na siyang sarili. Kung ilan yung downlines niya, wow, parang open-minded Ano to, forever living? Yung downlines niya, yung sweldo, kinaltasan niya pa. Kaya pala siya tinatrador. Wow, kaya pala, naghahanap siya ng mga vloggers. Sa daming kilalang vloggers nito, bakit pa siya naghahanap ng mga bago? Baka yung mga dati na kilala niya, nadugas niya na. Hindi na makakaulit, kaya naghahanap siya ng mga bago, kahit mga lilima lang nanonood, basta meron lang siyang output, kikita na siya. Imaginein mo nga naman kung kakaltasan niya, sabihin na lang natin, kaltasan mo ng kalahati. Yung magkano yan? Halimbawa na lang, sabihin na natin 20,000. May 10 siyang nakuha. Sa isang buwan, kinaltasan niya ng kalahati. 10 lang binigay niya. Mantakin mo, may 200,000 siya. Wow! Magaling magaling. Pero madalas yan, pag nag-vlog yan, mga bayaran kayo! Mga bayaran kayo, ano? Pinagkakitaan nyo, ano? May mga ganun pa siya. Pero putya, yun pala, bulok. Mga kasamahan mo rin naman, tapos nagagalit ka. Ba't ka magagalit? Sana hindi mo kinutongan yung mga pera nung kasama mo. Hindi ka pa nasiyahan Di ba? Paano ngayon yan? Baka mamaya biglang may pumasok dyan Hindi mo alam, spy pala. Ay, Mr. Romualdez. Yung bata mo, tatanga-tanga binabanggit pa yung pangalan mo. Kahit paano gawin yung papuri kay... Ay, Raydinho, nagpakulay ka kanina. Tsaka ngayon, thank you very much, Raydinho. Salamat sa iyo. God bless you. Mabuhay ka. Palakpakan natin si Raydinho. Thank you. You're amazing. Kay Romualdez. Pinagtirik pa tayo ng kandila niyan. Anharot, remember? Pinagtirik pa tayo ng kandila niyan para daw mamatay tayo. Putang ina siya, namatayan. Hindi nababango pangalan yan. Oo, lalo lang, isipin mo, lalo lang bumaho yung pangalan mo, Mr. Speaker. Ito naman yung pinagsasasabi ng alaga mo. Wala raw prinsipyo, kundi papabanguhin lang, ano sabi?
Walang iya. Karen King, shoutout sa'yo. Walang iya ka din yung Barsaga. Oy, Chris Untog. Jay Guevara, shoutout. The Boss. Yan. Chris Untog, magkano bang talent fee mo rito? Kasama nyo pa rin si Ballpoint Man. Tangina, tinan mo mga pangalan pa lang, mga tanga na eh. Ballpoint Man, putang ina niyan. Ano yan? Ano superpower niyan? Putang ina maging ballpen. Chris Ulo. Putang ina mga pangalan ng mga vlogger na yan, para mga abnormal ang puta. Ballpoint Man. Taragis na yan, oh. Yung mga walang kwenta, puta. Ito yung mga vlogger niyo, kayo napasukan talaga kayo ng Ay, grabe. Sasabihin pa ni Spencer kung sino yung mga vlogger, ha. Ito, pakinggan nyo. Ito, papakita ko sa inyo kung sino itong vlogger na ito. Saan ba yun? Ito, ang daming ano, ang daing message ni Spencer, oh. Walang hiya, oh. Itong record ng isang vlogger na bayaran dyan, eh. Yung mga pinagkukuha nyo, yung pumasok sa inyo. So, saan ba yan? Mantakin mo, meron pang chismis si Jay Guevara. Yung Ballpoint Man daw, binugbog yung nanay niya, kaya di makauwi. Putang ina. Mga pusakal pa lang mga hinayupak na ito, no? Putang ina, ito makukunin nyo. Mga basurero to. Ay, nako, Diyos ko po. Ibig sabihin, pati mga ugalin to, basura, mantakin mo, influencer nyo, mga walang silbi sa buhay. Anak ng tinapay talaga naman, oh. Wala yata. Nawala. Tingnan natin yung ano, yung kay Jay Guevara, malupit din. Jay Guevara, anong oras yun sa'yo? Ay, na pinanood ko yung kay Jay Guevara, talaga naman, oh. Wait lang, ha. Oh, gusto nyo mapanood talaga yung malupit na bardagulan. Oh, eto.